Hi mga kamarkulit, at ito na naman yan, nakalabas na naman ang bata. Ang tagal ko na nga niyayayad si Dada dito, kaso nga lang medyo busy talaga si Dada sa work, kaya ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon para puntahan namin to. Sakto rin kasi bibili kami ng regalo para sa Tunjo, may pupuntahan kasi kaming birthday party. So ngayon, alam na ba ninyo kung saan kami pupunta? Kaya meron talagang batang masaya dito, na nakalabas na naman siya. At ito na nga yung nabudol ko kay Dada. Super okay daw to kasi hindi siya nahihirapang magbuhat kay Marco. Madali lang din tong bitbitin kasi nga natutupi siya. Kaya tingnan niyo naman yung aming baby. Napaka-senyorito talaga. Relax na si Marco din. Basta uma-under siya, hindi siya maiinip dyan. Aking tulong din netong na-order ko na to. Hindi na namin kailangan mag-rent sa Mega Mall para lang maisakay namin si Marco dyan. Nakatipid pa kami. At ito na nga, nandito na nga kami sa SM Mega Mall sa Mandaluyong. Second time lang ni Marco dito. Unang punta namin, last December. Baby pa si Marco noon, kaya hirap na hirap talaga kami nung panahon na yun. Ewan ba, pero ang bigat talaga ni Marco. Pero for this time, sana hindi kami mahirapan. Naangat lang ni Dada kapag may mga hubs or may something na handa na yan. Napabaw pa nga si Marco nung pumasok siya dito. Yan, una namin nakita dito kaya nagpa-picture muna kami. Tinitingnan pa nga ni Dada yan kasi ang galing daw ng pagkakagawa. Kaya ito, una kami pumunta sa Tom's World. Tinignan ko muna kung meron silang Unilove giveaways. Kaso wala, kaya dito na lang kami sa time zone. Ikot-ikot muna kami. Gusto sana ni Dada dito maglaro. Kaso nga lang, may mga tao pa siya walang bola yung ibang mga machine. Kaya nanood muna si Marco. Pero hindi niya yan dadaan. Nakinood lang talaga si Marco dyan. Kada pupunta kami dito, labi talagang inuuna ni Dada yung paglalaro niya sa basketball na yun. Habi niya talaga kasi yan. Kaya nilagay ko dyan si Marco kasi bet na bet talaga niya nanonood ng ganyan. Napahabol pa nga ako sa mga bola kasi medyo nalalakasan ni Dada yung pagbato niya ng mga bola. Kaya sabi ko rin kay Dada pag shootin si Marco, yung mga nalaglag, ipapashoot sana kay Marco kaso parang inaantok na talaga si Marco. At ayan nga, gumawa pa ng 3 points. Sunod namin pinuntahan itong mga ticket. Nakakuha ata si Dada dyan ng mga 30 tickets. Kita nyo, seryosong seryoso sa pagkuha. Paano hindi makakakuha, napakaseryosong kumuha. Niyaan ko lang din maglaro si Dada. Deserve naman niya yung ganyan eh. Para mapahinga rin siya dahil hindi naman dapat puro trabaho lang. Kaya minsan hayaan lang din natin makapagpahinga yung mga asawa natin. Yan nga, may 30 tickets siya. Tapos sumunod kami dito sa mga baril-baril na to. May naalala nga ako dito noon. 2018 nung hindi naglaro si Dada dito. Dalawa pa lang kami noon na naglalaro siya dito. Dito rin kami dati nagtitip. Kaya sabi ko kay Dada, may naalala ako dito Dada. May naglalaro kami dalawa lang dito. Pero ngayon, tingnan niyo naman, ang saya lang. Napakasaya pala pag ganito. Kaya kahit hindi namin maibigay yung mga bagay na mamahalin kay Marco, pinararamdam talaga namin mag-asawa na special siya at lagi dapat siyang masaya. Dapat lagi niya i-enjoy yung pagiging bata niya. Kaya hindi porket lumabas, kumain sa mga mamahaling restaurant ay mayaman na. Minsan talagang ini-enjoy lang ang buhay. Rin siya ng Dada niya dito sa park na to at nakangangapang nga siya niyan eh. Masaya ko talaga nung pinagmamasdan ko sila ng babati. Napapawaw si Marco sa mga nakikita niya. Ang laki kasi ng screen pero maganda sa kanya, hindi siya natakot, naki-enjoy lang hindi siya sa ginagawa ng Dada niya. Natutuwa talaga ako pag nakikita ko yung mag-amo ko na nagbabanding. Ang tagal kasi namin talagang pinangarap na magkaroon ng anak. Kaya hinayaan ko muna sila maglaro yan para mag-enjoy naman yung dalawang yan. Yun lang muna. Comment kayo ng part 2. Thank you for watching. God bless all.